Hello mga sir, good morning. Ayan. Meron tayo isang bisita na galing pang Pangasinan. Halika na, pasok mo na yung motor mo. Yan, galing pa ng Pangasinan yung mga sir. Kasi mayroong check engine yung kanyang unit. Tignan natin kung ano yung check engine ng motor mo. Alas ka dumating? Alas 6. Alas 5. Alas 5. Halika na, pasok mo na. Gwapo mo pala sa personal. Okay, yan. Yan, nag-iisa pa lang yung ating gagawin mga sir. Kasi nga, umaga pa lang. At ito, first customer. Kagalang lang din to ng Pangasinan. Parang kami din. Kararating lang din galing La Union. At syempre, hindi na siya bago sa atin dahil meron na siyang sticker. Hindi kayo nagsabay. Kami dumaan kami sa taas siya sa baba Pero ang susi? Sa baba ako Kami sa taas Okay, tingnan natin kung ano yung tinutukoy yung mga check engine. Kapulong, nandito lang. Wala naman yung check engine. Hindi, pag pina-under mo. Oh. Yan. Yung ko nito mga sir, yung sabi yung check engine, baka yung sa speed sensor mga sir. Kasi mapapansin nyo, habang pinipil ko yung acceleration niya, yung tachometer ng speedometer, hindi po siya pumapalo. Yan, para makita natin kung totoo yung sinasabi ko, i-diagnose natin. Okay, patayin natin. Ayan. Hindi gumagana yung tachometer niya. Kaya i-diagnose natin. Kasi nabahala daw siya Okay, patayin natin, tapos diagnose natin. Okay, ito na. Sasalahan natin ang diagnostic tools para makita natin yung tinutukoy ni customer na nagkakaroon siya ng check engine. Yeah. Pero sa akin, matik po yan. Kapag once na nagkakaroon siya ng check engine at hindi gumagana yung speed sensor niya o yung kilometer niya, matik may problema yung wire ng sensor natin. I-on mo. I-on mo. Tulog ka pa ata Na, tulog ka pa? Okay, ito na. Vehicle speed sensor circuit board. Ayan. Ngayon naging problema niya kaya nagkakaroon siya ng check engine. Kaya kapag once na ganoon na yung lumalabas, example natin, nagkaroon siya ng check engine tapos hindi pumapalo yung speed sensor ninyo, matik may problema yung wire. Napaka-importante, huwag muna kayong bibili ng pyesa kasi nare-repair po yan mga sir. Gagawin nyo, tanggalin nyo lang yung upuan, tapos tanggalin nyo yung kuntil nito. Yan. Ay, sorry. Yan. Tanggalin nyo yung box. At andito yung speed sensor. Si-click kasi mga sir, ang speed sensor nila nasa likod. Kaya kapag nakasintrastan siya at nag-acceleration ka, may ikot yung gulong, nagkakaroon din siya ng kilometer reading. Yan, dito yung Kaya tatanggalin natin yung box dahil yung wire at kadalasan na nagiging problema ng ng click yun nandito sa wire sa katagalan dahil version 1 to, kahit kasi version 2 mga nasisira din kaagad dyan patayin natin yung susi para hindi malubat. Tanggalin mo natin yung airbox. Yan, dahil hindi natin matanggal yung kanyang airbox assembly dahil nga, ayun nga, yung kanyang tornilyo dito sa may ilalim medyo hindi na matanggal. Kaya ginawa ni Kapulong, ayan, dinukot niya na. Tinanggal niya na yung wire. Ito. Yan. Itong wire na to, ito yung sa speed sensor natin. At ito nga, may putol. Ayan Yan. Kapag yung black na may guhit na puti, kapag po yan ang naputol, minsan nawawala yung kanyang check engine. Nagkakaroon tapos nawawala. Tapos hindi na siya gumagana. Kahit isa man dito ang putol, kahit hindi yung itim,
green o yung brown, kapag isa dyan naputol, hindi pa rin gagana yung speed sensor. Gagana man yan, tipong takbong 20 lang, kaso tumatakbo na kayo ng 120. Medyo matulin nyo. At pinagdudugtungan ni Kapulong. Kahit kaya mga sir, kaya nyo nang gawin yan kapag once na hindi na gumana yung speed sensor ninyo, puntahan nyo na kagad yung wire. CVT cleaning. Ayan, dahil napagdugtong na natin yung wire, ito nga, binabalik na ni Kapulong. Ayan, dukot-dukot tayo uli. Kasi may pasok tong si partner. Pasok siya ng alas 10. Ayan, dito yan, nadaan niya sa ilalim ng airbox. Tapos dun, andun yung sensor niya sa may ibabaw, ilalim ng shock natin. Okay, ayan, napagdugtungan ni Kapulong o nailagay niya na yung wire sa ating speed sensor. At ngayon, itatry natin paikutin yung gulong ng nakasinto stand, tapos paikutin natin yung gulong sa likod. Ayan, paikutin mo, Kapulong! Okay. Ayan, pinapaikot niya. Sige pa, isa pa. Ayan. Yung kamay, pumapayapay na. Ayan, dito, gumagalaw na. Okay, ibig sabihin, goods na yan. Pero after natin yan, magawa yung mga sir, siyempre, i-reset pa rin natin or buburahin natin yung naka-install sa ECU nya na error code. Kasi kapag nadagdagan pa yung error code niyan mga sir, minsan magkakaroon na rin ng ng palya yung makina. Yan, dahil naibalik na natin yung wire, buburahin naman natin na yung naka-install sa ECU. Yan, gamit yung diagnostic tools. Ayan yung error code nya. Ayan, burahin mo na yan. USDPC, ayan. Tapos babalikan natin yan. Okay. Tapos balikan mo ulit. Tignan natin kung mawawala na yan. Okay, ayan, nawala na. Okay, goods na. Kapag once na inayos na natin yung wire, tapos dinelete natin, at hindi pa rin nawala, matik, hindi pa rin natin yan natutroubleshoot. Kaya matik, uulitin pa rin natin. Kaya ngayon, nailis na natin at nakita naman natin gumagana na yung tachometer. Ibig sabihin, goods na siya. Kaya gawin lang gawin yung mga sir. Okay, puandalin natin. Tapos natin. Tingnan natin. Ayan, gumagana na. Hindi tulad kanina. Habang pinipigan natin, hindi umaangat. Kaya gano'n lang gawin yung mga sir para hindi nyo na kailangan pandalin sa sa paggawaan. Kahit kayo, kaya nyo lang gawin yung mga sir.